So, ang tanong nila, nakakain daw ba o hindi? At yes, nakain ko na to kung napanood nyo yung video ko last year na nilagan. In-steam natin yata siya. And then, saka natin kinain. At dahil natabunan na yung video na yun, uulitin natin. Dahil kahit ako, hindi ko na mahanap yun, besh. Kaya ang gagawin natin, yung malalaking ganito, siya nating ilalaga. Ilalaga natin, hindi natin i-steam, guys. So, pipiliin lang natin. Ayan, meron tayong 4. Pero 2 lang, guys, kasi mas maganda na gawin na lang natin siyang pula. Although marami tayong na harvest na, ayan, na medyo malalaki. Pero, ang ilaga lang natin ay mga 2 lang. Kasi, wala naman ako sa mood kumain ng mga ganito. Pero, try na din natin. Kapag nasarapan, saka tayo mag-add, diba? At, ayan yung napili natin. Ito na yung pinakamalaki natin actually. Ayan. So, ayan, marami tayong malalaki. Pero, ito na yung pinakamalaki na size. Ito, napakaganda pa nga ng shape niya, parang pusa, oh. Ayan. Ilalaga lang natin yung ating kamote. Ayan. So, 2 yan, guys. So na, guys, yung ating nilagang ube at bibiyakin na natin. Alam nyo ba nasunog? Kasi nagdidilig ako. Ayan, nag-uuling na nga siya kasi naiwan ako yung kawali ko. Tuloy nasunog. Ayan. At ang bango ng amoy niya, guys. So, ayan, bibiyakin lang natin. At napakaganda ng kanyang kulay. Diyan! Ganyan ang kulay. Napakasarap ng amoy niya, guys. Nakakapanlaway. Ewan ko naluto siya. Nabalatan na lang natin para makain natin siya ng buong buo. So, at mukha siyang masarap. Marami nagsasabi kasi, guys, na mapait nga to. Actually, yung maliliit niya, sobrang pait, guys. Tas matitigas na siya. Pero yung mga malambot pa yung balat, hindi siya mapait. So, may lasang mapait talaga. Yun yung parang tuyot na tuyot. Yung kanyang pinaka balat, parang kulubot. Kasi nga, nangulubot na siya, kumbaga, kulang sa dilig. Natawa ko doon sa kulubot kasi nangulang ng dilig. Na guys, yung ating ube, yung kalahati natin, binalatan natin ito yung kalahati at may balat na. Tadakimasu! Ang sarap. Ito guys, hindi siya mapait. At ubing-ube yung lasa niya. Malambot na malambot siya kasi nga mostik masunog. Dahil natuyuan tayo ng tubig, manto siya masunog, pero buti na lang hindi nasunog yung loob. Yung balat lang. Ayan. Hindi siya mapait, guys. Actually, lalaki pa to kung di natin kinuha. Kaya lang natin siya kinuha, guys, kasi para na ma-sure natin lumaki yung laman natin. Ang sarap niya. Sasasaw ko sa asukal. Ubing-ube talaga yung lasa niya. At maligat. Nga lang, tingnan yung kulay niya, hindi siya talaga dark purple. Ito kasi yung hybrid na mix na siya ng puti. Kasi yung mga Hapon, guys, ayaw nila ng mga purple. Kaya hindi mabenta dito ang ube, yung ganito. Kaya bihira kayo makakita dito sa Japan ng ube kasi ang mga Hapon ayaw nila ng mga purple na kamote. Kaya kahit yung mga purple kamote, hindi masyado mabenta dito eh. So, kainin pa natin ito isa. Binabalatan ko, guys. Ayan. Kapit siya sa gabi, guys, ha. Pag kinakain lang pala natin yung ube ng walang kasamang condensed milk. Para kayong kumakain ng gabi. Kasi nga maligat siya. Parang malagkit-lagkit din. Siyempre, mas masarap talaga pag sasawsaw sa asukal. Sarap. Ang sarap niya pag bagong luto. Ubeng-ube talaga yung amoy niya, guys. Pati lasa niya ubeng-ube. Pwede din siya ilagay, guys, sa ginatang halo-halo. Kasi ang sarap. Ubeng-ube talaga, guys. Ito yung pinaka bunga niya sa ibabaw na ang tawag sa kanya ay air yam, guys, ha. Hindi to yung ube na nasa ilalim mismo, nasa ibabaw na ube siya. Ayan. Tinitira ng pareho ng lola nyo. Kasi ang sarap. Ang sakto. Pang merienda. Buti na lang, hindi kasamang nasunog yung ating laman. Balat lang. So, ayan, sa mga hindi pa updated ng video ko noong last year, ayan po, nakakain po ang air yam o yung bunga ng ube sa ibabaw at hindi siya mapait kung ito ay malaki na. Guys, ang sarap. Nakakabitin nga lang. That's it, guys!